اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر. Dakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Dakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa, ang walang katambal. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah, ang nag-iisa, ang walang katambal. Nagpapakupkup ako kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa kasamaan ng aking gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw, at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay, maliban lamang sa gabay ng pananampalatayang Islam. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos, ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo, ang huling propetang ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagpapala, pagbati, kapayapaan at pagpupugay, gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghukom. Binanggit ang mga ayatan ng Quran na nagpapatunay patungkol sa pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, huwag niyong hahayaan na kayo'y datna ng kamatayan maliban na lamang kayo ay mga tunay na mga Muslim, mga mananampalataya. Magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng tunay, ng sapat ang tamang pagkatakot sa Kanya. At sa isang aya, binanggit din na Allah subhanahu wa ta'ala o sa sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa isang tao, at mula sa Kanya ay nilikha ang Kanyang kapareha, at mula sa Kanyang dalawa ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming kalalakihan at kababaihan. At matakot tayo kay Allah, at huwag natin puputulin ang mabuti nating relasyon sa ating pamilya, ang mabuting ugnayan natin sa ating mga kamag-anakan. At tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian sa atin ay nakamasid. At sa huling aya, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng matuwid. Wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasabay nito ay nagsasalita tayo ng matuwid, nagsasalita tayo ng matapat, ay pagbubutihin ni Allah ang ating mga gawa at patatawarin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ngayong araw na ito, tayo ay nagdiriwang ng Eid al-Adha. Ito ay isa sa mga pagdiriwang ng mga Muslimin na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kayo ay magdiwang, kayo ay magsaya, sapagkat ngayon ay pinagdiriwang natin ang isa sa dalawang pista ng mga Muslim, ang Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha, ito ay ang pista ng ating pagsasakripisyo ng ating kinatay na mga hayop. Sa buong mundo, kabilang kahit ang mga nagkahaj, ngayong araw na ito ay nagpipista ng Eid al-Adha at nagkakatay tayo ng ating isasakripisyong hayop para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ano ba talaga ang tunay na esensya? Ano ba talaga ang pinanggalingan kung bakit tayo nagsasagawa nito? At ano ang mga aral na dapat kunin ng mga Muslim dito? Ito ay magbabalik sa ating amain, ang ama ng Tawhid na si Ibrahim alayhi salatu wassalam, na siya ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-alay. Ngunit hindi hayop sa panimula. Ano ang inutos ni Ibrahim alayhi salam? Sabi sa banal na Quran, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya." Sabi, nang dumating na ang kanyang anak, na kaisa-isang anak ng panahon na yon, na si Ibrahim alayhi salam, alam natin na siya ay mahabang panahon at hindi binayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. At sa wakas, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang magandang makisig na anak na lalaki. Ngunit ganun pa man, palamma balaga ma'ahu sa'ya, nung dumating na sa edad ng kanyang anak na pinakagiliw na giliw sa kanya, pinakamahal na mahal sa paningin niya ang kanyang anak, ay inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala
na ito ay ialay. Qala ya bunay, inni ara fil manami an adbahuk pandur mada tara. Sabi ni Ibrahim, nang siya'y inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin ang kanyang sariling anak, anong ni-response? Anong tinugon ni Ibrahim alayhi salam? Siya ba ay umangal kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya na matagal siyang nagkaroon at hindi nagkaanak at ngayon ay binigyan mo ko ng anak at iaalay ko to? Ang sabi ni Ibrahim, kinausap niya ang kanyang anak, ya bunay, o anak ko, inutusan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin kita sa aking panaginip, pandur mababara. Ano ang iyong i-response? Ano ang iyong titutugon? Tinanggap ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagsabar. Siya ay pinakita niya ang tunay na pagsasabar. At ang maganda dito, nung ginawa niya na ito at tinanong niya sa kanyang anak na isa'y iaalay ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinanong niya ang kanyang anak, pandur mababara. Ano ang itutugon mo, anak? Ang sabi niya kanyang anak, kala ya bunay, kala ya abati, if ma tu'maru, sabi sa kanya, o aking ama, gawin mo kung ano ang inutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasatijidni insyaallah minas sabirin. At makikita mo ko na kabilang sa mga nagsasabar. Ito ang isang halimbawa ng isang tunay na mga mananampalataya. Una, si Ibrahim alayhi salam, iaalay niya ang kanyang anak at ang kanyang anak mismo ay sumuko para dito. Ilan sa atin ngayon, mga Muslimin, ang kayang gawin ang bagay na ito? Hindi hinihingi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ngayon na ialay natin ang ating mga anak. Ang hinihingi lang sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ngayon ay gawin natin ang ating mga responsibilidad bilang mga Muslim. Gawin natin ang ating mga dapat gawin bilang mga Muslim. Hindi sa atin ngayon hihingi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dala nating mga anak ngayon na mga mahal natin na ialay natin ang ating mga anak. Bagkos hinihiling lang sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maging isang mabuting Muslim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hahayaan na kayo darat na ng kamatay malibang kayo mga Muslim. At nang si Ibrahim alayhi salam ay gagawin niya na at ang kanyang anak ay sumuko na sa akto, nakakatay na ni Ibrahim alayhi salam, falamma aslama wa illa bijabil. Nang siya'y sumuko na at kakatayin niya na, sabay tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim. Wa nadaynahu anna ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. O Ibrahim, nung kakatayin niya na, sabi pa sa mga hadith, at hinayaan ni Allah na dumampi ang kutsilyo, ang patalim sa leeg ng kanyang anak. Ngunit inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang patalim na to ay huwag tumusok. At nung nakita ni Ibrahim na hindi ito tumutusok, mismong tumulong pa ang kanyang anak na para ibaon ito. Subhanallah. Sino sa atin ang kayang gawin ito sa ating pagsasakripisyo? Ngunit inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang patalim na huwag tumusok. Ito ay pagsubok. Kung susundin natin ang mga pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong mga pagsubok na darating sa ating kasamaan, ay hindi mananaig kung tayo lamang ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang napatunayan na mag-ama na sila ay tunay na magsasakripisyo para sa ating umma, para sa kanyang relihiyon, ay tinawag siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay tunay nga na tinupad mo ang inutos namin sa iyo. Wa kadhalika najzil muhsinin. At bibigyan ka namin ng malaking reward. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Ito nga ay tunay na malaking pagsubok sa iyo. Wa qadaynahu bi dhabahin 'azim. At saka binabali Allah subhanahu wa ta'ala ang isang dabah. O sa ibang riwaya, ito ay kambing o isang tupa. At ito ang kinatay ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. At mula nun ay naging sunna na ng mga Muslimin na mga sumunod kay Ibrahim ang pagkakatay sa araw ng Eid. Kaya tayo ngayon, Idul Adha, nagkakatay tayo pati ang mga naghahad para sa ating amain na si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Gayunpaman, ang aral ng sakripisyo. Sino sa atin dito ang kayang magsakripisyo para sa ating umma?
Sino dito ang kayang ibigay natin ang ating lahat para sa ating umma? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la tunfiqu mimma lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi darating sa inyo ang tunay na kabutihan hanggat hindi nyo kayang ibigay ang mga bagay na kamahal-mahal sa inyo. Yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Minsan ang binibigay natin para sa ating relihiyon ay yung mga bagay na tira-tira lang sa atin, yung mga bagay na hindi na natin ginagamit, o yung mga oras lang na sobra natin. Ito ang kaya natin ibigay sa ating umma. Ang mga bagay na tira-tira, yung mga sobrang oras, yung mga sobrang pera, ito lang ang kaya natin ibigay sa ating umma. Pero si Ibrahim alayhis salam, kaya tayo may tinatamasang Islam ngayon, kaya tayo nasa tuwid na landas dahil sa pagsasakripisyo ng mga nangauna sa atin. At kung gusto natin na magkaroon ng mabuting Islam na darat na ng ating kinabukasan, dapat kaya natin isakripisyo ngayon ang mga bagay na kamahal-mahal sa atin. Hindi lamang yung mga bagay na sobra o yung mga bagay na natitira sa atin, bagos kaya natin ibigay ang lahat-lahat na mga bagay na kaibig-ibig sa atin. Nang tanalul bir, hindi dadating sa atin ang tunay na kabutihan hanggang hindi natin kayang isakripisyo ang mga bagay na kamahal-mahal sa atin. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yugayyir ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng ating umma, ang kalagayan ng ating sitwasyon, ng ating pamilya, ng ating sarili, hanggat hindi natin sisimulan ang pagbabago sa ating mga sarili. Nagsisimula ang pagbabago sa ating sarili at hindi magbabago ang sarili, ang ating sitwasyon hanggat hindi natin kayang baguhin ang mismo sa ating mga sarili. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng sakripisyo para sa ating umma, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Isang malaking sakripisyo ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Humawak tayo ng mahigpit sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin sinasabing malaking sakripisyo ito? Sapagkat ngayon, nagkakawatak-watak ang ating mga Muslim dahil hindi natin kaya isakripisyo ang ating mga pride. Hindi natin kaya isakripisyo ang ating mga pride bilang mga tribo, pride bilang mga organisasyon, at pride bilang individual. Kaya tayo watak-watak. Kaya tayo inutusan ni Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan nyo na dati kayo magkakaaway. Ito'y para sa mga naunang mga Muslimin, mga sahaba, mga muhajirun at ansar, at ang ibang tribo na dumating ang Islam, magkakaaway sila, magkakawatak-watak sila. Dumating ang Islam at pinagkaisa sila. Ngayon tayo mga Muslim, magkakawatak-watak ulit tayo pagkatapos tayo pagkaisahin ng Islam sa isang banner ng la ilaha illallah, ng isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang panawagan ngayong Idul Adha, taon o pista ng pagsasakripisyo, ay isakripisyo natin ang ating mga kibir. Isakripisyo natin ang ating mga pagmamalaki sa ating tribo, pagmamalaki sa ating organisasyon, para magkaroon tayo ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang magkakapatid. At nang sa gayon, lumakas din ang ating panawagan patungkol sa tamang pag-unawa sa pananampalatayang Islam. Kasabay nito ng pagkakaisa ay ramdamin din natin ang paghihirap ng bawat Muslimin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawatihim wa tarahimihim wa taratibihim matalul jasad idha ishtaka minhu abu tada'un sa'airul jasad bisahri wal hammi, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mu'min daw anya sa kanyang awa, pagmamahal sa kanyang kapatid, ay para silang isang katawan na kapag nakakaramdam ng sakit ang kanyang tingin, ay umaangad ang buong katawan. Kailangan nating maramdaman ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan natin ramdamin ang pagmamahala natin bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam. At bilang mga taong namumuhay na kung saan tayo ay mas nakakukonti, tayo ay minority, dapat tayo ay magkaisa, dapat tayo ay magmahalan bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam.
Sa dalawang ito ay lalabas ang maraming kabutihan. Una, magkakaroon ng mga paglilinaw sa pananampalatayang Islam. Ang tamang aral ng pananampalatayang Islam ay magiging malinaw sa maraming tao. Kung tayo mismo ang tumutupad ng aral na ito, tayo mismo ay nagkakaisa, mas magiging malinaw sa tao ang tunay na aral ng pananampalatayang Islam. Kasabay nito ay magkakaroon ng mapayapang pamumuhay sa pamamagitan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim. Sa pamamagitan nito ay makikita nila ang ganda ng pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayong Eidul Adha, ngayong taon na ito na Eidul Adha, na binayayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsala ng Eid, makapagsama-sama dito sa kabila ng maraming trahedya, may gera, may pandemic at iba't iba pang mga pagsubok. Tayo ngayon ay nandito at nagsasala, dapat nating maramdaman na tayo'y pinili ni Allah at kailangan natin ramdamin kung ano ang sakripisyong ginawa ng ating amain at ng mga naunang mga Muslimin. Panahon na para isakripisyo naman natin ang mga bagay na sa atin para dumating sa atin ang tunay na kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafur.